Mag-iiba nga ba ng career si Stephen Curry after ng NBA? Mukhang hindi bumabagal si Golden State Warriors guard Stephen Curry sa kanyang mid-30s. Ang kanyang average na pag-score ay nananatili sa mga leader ng liga, at ang kanyang mga three-pointer skills ay hindi pa rin mapapantayan. Gayunpaman, pinag-iisipan ni Curry kung ano ang maaari niyang ituloy matapos ang kanyang mga araw sa paglalaro sa NBA. Ang lahat ng mga statistics ay galing sa Basketball Reference. Si Curry ay nag-appear sa CBS This Morning TV show upang may promote ang kanyang bagong librong pambata. Ngunit tinanong ng hindi inaasahang tanong ng news correspondent na si Jerry Ike Duncan. Tinanong ng host si Curry kung isa sa alang-alang niya ang pagiging isang politiko pagkatapos magretiro sa NBA. Sinabi ni Curry na, siguro, ngunit nagpapaliwanag din sa kanyang damdamin. Nagpatuloy si Curry, I have an interest in leveraging every part of my influence for good. I'm not going to say the presidency, but if politics is a way that you can create meaningful change or if there's another way outside of politics. Sinundan ni Duncan si Curry tungkol sa pagiging presidente ng US isang araw, at sinabi ng NBA guard na hindi siya tatakbo sa 2028. Gayunpaman, ayon sa ulat ng San Francisco Chronicle, hindi rin niya ganap na isinasara ang pinto sa ideya. Ayon sa USA Today, naging aktibo si Stephen Curry at ang kanyang asawang si Ayesha sa mga gawaing pangkawanggawa na naglalayong tulungan ang mga tao sa United States at sa buong mundo. Inilunsad ng mag-asawa ang Eat, Learn, Play inisyatiba noong 2019, na may mga layuning wakasan ang kagutuman ng mga bata at bigyan ng mga bata ng mga tool na kailangan nila upang magtagumpay sa paaralan at sa larangan ng athletics. Noong 2012, nakipagtulungan si Curry sa United Nations upang palaguin ang kanilang campaign na Nothing But Nets, na nakatuon sa paglaban sa malaria. Nag-donate ang sharpshooter ng 3 kulambo para sa bawat three-pointer na ginawa niya. Ang 4-time NBA champ ay minsang nakikipag-usap tungkol sa kanyang mga saloobin sa politika ng Amerika. Ayon sa New York Times, hayagang sinuportahan ni Curry at ng kanyang asawa ang kasalukuyang presidente ng US na si Joe Biden sa panahon ng kanyang kampanya noong 2020. Nakaugalian na para sa mga NBA champion na bumisita sa White House the following year pagkatapos nilang mapanalunan ang lahat. Gayunpaman, pinili ng Golden State Warriors na huwag pumunta doon pagkatapos ng kanilang mga titulo noong 2017 at 2018 dahil si Donald Trump ang presidente. Si Curry ay gumaganap para sa coach ng Warriors na si Steve Kerr, na lumalabas sa kanyang mga opinyon tungkol sa mga isyong panlipunan sa Amerika. Masigasig niyang isulong ang isang bagay na dapat gawin tungkol sa gun violence noong 2022, na sinabi ng CNN na dapat pigilan ang mga tao sa kanilang mga landas. Ang ama ni Kerr, si Malcolm, ay binaril at napatay noong 1984 sa Beirut, Lebanon. Nagsalita ang kasalukuyang Warriors coach at dating NBA player tungkol dito sa 2020 documentary ng ESPN, The Last Dance. Kung hahabulin ni Curry ang isang political career matapos ang kanyang time sa NBA, hindi siya ang unang basketball player na gagawa nito. Sina Kevin Johnson at Bill Bradley ay nagsilbi bilang mayor ng Sacramento at senador ng New Jersey ayon sa pagkakasunod pagkatapos nilang magretiro sa NBA. Ayon sa Yahoo Sports, pakiramdam ni Curry ay mayroon pa siyang ilang taon ng high performance sa NBA. Eventually, darating ka sa point na you'll wake up and whatever your body is telling you, whatever your mind is telling you, it's time. Ngunit sa palagay ko ay hindi pa ako malapit sa ganoon. Sa isang 2023 Hoops Collective podcast, ang manunulat ng ESPN na si Mark Spears ay nag-open na si Curry ay maaaring magpatuloy sa paglalaro sa kanyang 40s. Wala kaming nakikitang anumang paglihis ni Steph, at nakikipag-usap siya kina Aaron Rodgers at Tom Brady tungkol sa paglalaro hanggang o lampas 40. Kung tatakbo man si Stephen Curry sa politika, let me know kung sino sa tingin mo ang pipiliin niya bilang running mate sa comment section. Don't forget din to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.